Nahiling ta kung papaano or ang danger kung papaano ang ah, idea kang resiliency maging kumbaga in a way rallying cry kan mga tao na nagbubutas sa pagmangno. Kaya man sa nangayaninda na mag-bounce back. Kaya man sa nangayanindan sa indang sadiri. No? So, medyo delikado iyan na word na yan if used in that way. No? Kaya nga ni si John Barry, sarong author kang The Politics of Actual Existing Unsustainability. No? Ang saro da sa feature kang Climate Resilient Development Model is actually social resilience. Pag sinabi niya ito mga katiwala na social resilience, kaibanan dyan ang pagpapakusog ki social solidarity and equity. Kaya pinag-define ni Barry ang sarong resilient community as one that has high levels of solidarity, low levels of socio-economic inequality, and empowered citizens. Gabos ining tulo, importantehon na mga elemento kang resiliency. Kaya si St. Thomas Aquinas, sabi niya, ang sarok ngayang virtud should interrelate with other virtues in order to become true virtue. So ang resilience bilang character disposition manggatiwala, konektado palan sa apat man na virtues. Anong mga virtud ini? Paglaom, hope, fortitude, solidarity, and justice. Para sa mga survivors, lalong-lalo na itong mga nawaran kan sa indang kapamilya, ining pag-isip na kinakaipuhan nindang mabuhay pa para sa indang mga aki, para sa paglaom sa futuro, na hinawas sinda duman sa brink of depression, tangani na magkaigwanin paglaom. So a constructive hope concerning the environment as opposed to a hope based on denial of climate change can actually lead to a transformative response to the climate crisis. Ining pagkakaigwanin paglaom. Pangadua, related man ang resiliency sa virtud nin fortitude. Digdi ang author na si Agnes Embrazal, may duwang acts daa. So agredy, but sabihon risk-taking or lakas ng loob, asin man sustinere, endurance, tibay ng loob o katatagan. So, para sa author na ini, sabi niya, resilience as risk-taking and endurance is needed by ecological activists, for example, na ang mga buhay ninda pinagte-threaten kay mga resource exploiters. But at the same time, demanding accountability from government requires resilience as risk-taking and endurance. Yaon ini manggatiwala sa virtud na fortitude. Pangatulo, ang resilience daa napapatibay sa paagi ning solidarity asin man sharing. Siguro kung ini sa tuya manggatiwala, we have many stories kay ning mga nadanyaran kan bagyo, nag-istorya kung paano sila nagheras sirasan, kung paano nagkasararo sa pagheras din pagkakan, sa pagpadagos ki mga tao sa indang mga harong, during and after the typhoon. So mga tabang nahali sa mga donor agencies, local, international, asin kan sa tuyang simbahan, nagtatawi ni dakulaon na paglaom para duman sa mga naapektuhan kan bagyo. But finally, ining pang-apat, importantehon na elemento. Resilience to be moral
has to be guided by social justice. Resilience is required para sa tuya. Tangani mga pudan kita sa gobyerno, sa mga korporasyon, sa mga businesses, na baguhon ang mga patakaran, na mag-demand sa inda, nakagan kabilya, for example, itong mga dalan, as in mga bridges. Kinakaipuhan man ang resilience mang katiwala, kan individual as in mga nasyon, in resisting a consumerist lifestyle and the super development na nag-generate kaining, araw kaining pananaw. So in the end, kung hilingon niya to, ang resilience, if viewed as an ecological virtue, iyo ang tahaw, mahiling niya to ang mga extreme kaini in terms of deficiency and excess. On one hand, indifference, passivity, or lack of action in the face of ecological crisis or disaster. No? So, warak sana. Nahiling ta na sa pagbaha, nahiling ta na sa mga danyos kaini. No? Balik sa dati, pagkatapos. No? Di man giraray ayuson sa mga projects. Balik sa dati. But on the other hand, so extreme man kaini, hubris in the form of wantonness, recklessness, in terms of our ecological and disaster response. So dapat yaon sa tahaw. And resilience as a virtue, iyon yung pinaghagad sa tuya. Tama man ang gadso sa tuya na react duman sa post na ito o sa mga nagkapirang post na igwang araw kay itong tema. But once again, ang pangapudan kay ini, bako para sana sa politiko, bako sana para sa mga government officials, kundi para sa gabos. Na magkaigwa kay itong apat na pinagsasabi ng mga kaakibat kay ini na mga konsepto. Ang pagkakaigwanin paglaom, ang pagkakaigwanin fortitude, ang pagkakaigwanin solidarity, ang pagkakaigwanin social justice. Sa iling ko sa pagkikaining apat na ini, mas matatawan niya to na klarado na retrato kung ano ang pinagsasabi na resiliency. And of course, sagado niya to sa satuyang kagurangnan. Permi na bindisyonan ang satuyang efforts sa pagbabalik niya to giraray, sa pag-build niya to giraray. Kaining sarong komunidad na nadanyaran kan naglalalang klima. Pero at the same time, mas mapakusog ang satuya na resiliency sa mga agyat na ini. Sa gabos po na nakasabay niya to sa aldaw na ini sa tuyang programa. Salamatunon po sa tuyang mga paradangog, sa tuyang mga parahiling sa TV, sa bilog na pwersa kan Veritas News Team. Asin man sa lado technical si Mike Resco. Ini po si Father Kevin Funasher. Ang sa idong katiwala sa katotoohan, bendisyonan ka mo kang mahal na Diyos. Maray na hapon.